Good day everyone, I'm Sir Nestor and welcome back to my channel. At this time, tuturuan ko kayo or meron tayong tutorial para sa pagko-clone ng inyong mga video. Okay, so kailangan nga lang gumamit tayo ng CapCut. Okay, so syempre bago tayo magsimula, panoorin muna natin ang aking intro. Okay, so yun na nga, ituturo ko po sa inyo kung paano mag-clone using the CapCut. So, meron po akong ilan or dalawa na pong example ng pag-clone gamit ang ating CapCut. So, kagaya ng unang example na ito. Good day everyone, I'm Sir Nestor. At ito. Good day everyone, I'm Sir Nestor. Okay, so ang tanong, paano po natin ginagawa yan? So, again, panoorin po natin ito at sana makatulong po sa inyo. Good day everyone, I'm Sir Nestor. Nandito kami hindi para mag-travel but instead turuan kayo ng isa sa mga applications ng CapCut, ang pagkukulong. Okay, yung dalawa, ano ang masasabi ninyo? Yes, tama po ang inyong narinig. So, tuturuan po namin kayo kung paano mag-clone ng ating video. Kagaya po nga nito. So, dapat po meron po kayong application ng CapCut. Oh, ano pang hinihintay ninyo? Handa po ang ballpen at notebook, even your cellphone, para makasunod po kayo kung ano po ang mga dapat gawin at mga steps dito sa ating gagawing cloning gamit ang CapCut. Okay, wag na po natin pahabaan pa. So, ngayon po, ipanoorin na po natin kung paano ginagawa ang mga video effects or yung cloning na tinatawag na ito kagaya ng ginagawa namin. Salamat po. Mga kailangan gawin bago mag-edit. Una, gumamit ng tripod habang nag-shoot ng hindi gagalawin hanggang sa matapos ang characters na gagawin mo. Pangalawa, mag-shoot ng video kung ilan ang characters na gagamitin mo. And lastly, pangatlo, i-edit ang mga ito gamit ang CapCut apps. Sa pagkakataon pong ito, tayo po ay mag-edit ng clone effect using the CapCut. Now, ang gagawin lang po, of course, kailangan mag-install kayo ng CapCut. Ito po yun, yung puti na may parang gunting. Pero kung wala po, punta lang po kayo sa Play Store. So, sa Play Store, ito po, then, i-type mo lang CapCut. Okay, so ayan po, then, search. Ayan, kung mapapansin nyo po, ang logo ng CapCut ko po ay naka-install na. So kung wala po, so kayo ay mag-i-install. Okay, so halimbawa na-install nyo na po, punta na po kayo ngayon dun sa icon ng CapCut. Okay, so ito na po yun, yung katabi ng Gcash symbol. Okay, so just click the CapCut icon and to start with, of course, press the plus sign or yung new project. Now, dito po ay magda-download tayo ng videos na ating gagamitin. Now, di ba, kung natatandaan nyo, dito sa aking example ng aking clone, ay 3 characters ang inire-represent ko. So, ibig sabihin, 3 videos ang kailangan kong gawin. Okay, so, ano po yung aking ginawa or ang aking unang ginamit? So, pagka po 3 ang characters na ginagamit ko ay nagsisimula ako sa gitna. Okay, so, di ba sabi ko nga sa inyo, based dun sa first step natin, dapat naka-tripod ang ating pag-shoot. Ibig sabihin, dapat hindi magagalaw. Let's say for instance, sa case ko, 3 characters ang gagawin ko, una sa gitna, pangalawa sa kaliwa, para naman sa kanan. So, ang unahin natin muna, kung mapapansin niyo, unahin muna natin yung ayan. So ito po ay hindi pa edited. So kung mapapansin nyo, kapag ipinili ko, ito po mangyayari. Ayan. Ayan. So nag-a-adjust ako kasi kailangan ko mang i-occupy yung left at saka right ko. Kaya sa bandang gitna ako dapat mag-stay. Yan yung first character ko po. Okay, ngayon nakita ko na po na okay na. So magkakat na po tayo. Usually nagsisimula ako lagi sa good day everyone. So hanapin ko yung pagtaas ng kamay ko. So i-play ko ulit. Ayun. So, doon sa pagtaas ng kamay kong yun, ayan. So, dito po ako magkakat. So, ang gagawin nyo lang, okay, so di ba may boundary po dyan? So, ang gagawin mo lang, di ba naka-white siya? Kung hindi po naka-white, yung side ng ating video, i-click mo lang po yan, then dito ay may split dito sa kaliwa. Ayun, yun. Ito. Okay, so split po, ayan. Kung mapapansin mo po, na-split na yan. So, ang gagawin mo lang, itong nasa kaliwa, i-press mo, dapat pumuti. Di ba yung kabila, yung nasa kanan, wala. Ito lang ang yung ibig sabihin yung i-delete natin. Once na i-delete mo yan, ayan na. So, doon ako magsisimula doon sa aking, okay, ayun na.
na ako ay nagsushoot, so kapag hindi ko po kailangan magsalita, kunwari ako yung natingin ng kaliwa or kanan, para ako na yung nag-a-adjust. So dapat marunong tayong mag-adjust at kailangan ay realistic po tayo sa ating gagawin. Now, dahil tapos na po yung una natin, kailangan ko na pong mailagay itong nasa kanan. Okay, so paano po yan? Ayan yung pangalawang video po. Now, ang gagawin niyo lang po ay mag-overlay kayo. Saan hanapin? So simula dito sa may gunting po, ito na nasa kaliwa. Okay, bilang ka 1, 2, 3, 4, 5. Ito yung nakalagay ay overlay. Kasi po, magpapatong tayo ng panibagong video. Okay, then press add overlay. Ngayon, kung napapansin niyo po, okay, may mga ako dito. Ang pangalawang akong kukuhanin ay ito, yung may naka-green. Yan. So, add na po natin. Kung napansin niyo po, kapag i-play natin, so definitely hindi pa rin po yan. Kasi nga, yan po yung i-edit pa rin natin. Okay, so doon ako pumuwesto sa tabi. Di ba sabi nga natin, dapat po ay hindi na gagalaw ang ating screen or yung ating cellphone. Okay, kung napapansin niyo po, naghihintay lang din po ako dyan ng signal na kunwari ay ako ay magsasalita. Pero ang isa sa pinaka-pwede po natin gawin dyan ay, dahil hindi po ako nagsasalita, okay, ang gagawin mo po dyan ay, okay, so ayan, kunwari ay naghihintay po ako ng magsasalita, yung yun, tumingin po ako dun sa yan, tumingin ako, tumango, ayan, sa portion na yan, ako po ay kailangan ng mag-cut, okay? So ayan, i-click uli natin yung second video, nagputi na siya, para magamit na uli natin ang split. Alin ang ikakat natin? Yung laging nasa unahan kasi yun yung nagseset ka pa ng video at kung ano-ano. So press this. Okay, then delete po ulit. At dahil kailangan ay tayo ay mapunta sa una, okay, so ito, i-click mo lang, magiging black, punta ka dito sa, okay, dali mo sa unahan, kapantay nung video number 1. Okay. Ayan. So pagkatapos po niyan, kung napansin niyo kapag ipinilay po, hindi niyo nakikita yung video number 1. Okay, so para makita ang video number 1, ayan, mag-apply na po tayo ng isa sa mga application ng CapCut, yun yung pong masking. Pero i-check niyo po sa overlay po lagi. Okay? Ayun, overlay. Ayan, para nakikita natin. Now, kung napansin niyo, yung second video natin ay hindi pantay. Ibig sabihin po, dapat, ito po. Ayan, ayan. Kapag pinalitan ko, nakikita natin ng kasi nga po, naka-overlay yan, so ipit natin yan. Okay, so pagkatapos po niyan, so balik po tayo, gamitin yung arrow left. Ito po, patabi ng split. Check po muna natin kung nandito. Nandito po pala, sorry. Okay, yung ating mask. Ayun. Ito po, patabi ng enhance. So, mask. Okay, so yung mask po, yun po yung pipindutin mo. So, reason. Ito pong split ang ating gagamitin. Okay, ano po mangyayari pag ito ang pinindot natin? Ayan, na-split po. Okay, dahil kailangan nakita niyo po, siya po ay naka-split horizontally. So, ang gagawin natin dyan ay, okay, hihigitin mo lang or imumove mo lang ng dalawang thumb, yung ating line ng pa-vertical. Okay, so pag nakatayo na po yan, ibumul lang yan, papunta dito. So, kung napapansin niyo po, hindi po naapektuhan yung natin, yung ating background. Hindi na babago po yung ating style. Okay, so yun na po. Kapag okay na, mukhang hindi naman maapektuhan si character number 1, pwede nyo na po yung i-check. I-check nyo yung lower part dito sa bandang ilalim ng ating screen. So, check. Ayan po. So, kapag pinilay niya, kita na po yung dalawa. Okay, nakikita po ba? Okay, nagawa naman natin ang pangatlong video na isa-set po natin. Yun naman po yung nasa kaliwa. So, again, nasa gitna. Ngayon po ay nasa kanan. At yung ating isusunod na po ay yung sa kaliwa. So, again po, ang gagawin lang po, okay, so drag lang natin yung nasa ilalim, kaliwa, para makita ulit po natin yung overlay. Yan. Sunod po, press positive or add overlay. Ayun po. Okay, so pangatlo po ang gagawin na natin. So kailangan po ito naman. Okay, ayan po. So dapat alam niyo po yung position ng inyong mga character para hindi po kayo mahirapan kung saan ilalagay. So same procedure po, i-add po uli natin at mapapunta na po siya sa third layer. Okay, so same with the second example ng video natin, hindi po rin siya nakapit. So ang gagawin mo po, ipit muna. Ayun, nakapit na po yun. Okay, then i-play mo. And definitely, ang makikita nyo lang po dyan ay ang third character. Ayan po, di ba? Lumingon na ako. Okay, so ang gagawin mo lang natin, simula dito, ayan. Simula sa nakatingin sa unahan. Okay, so i-click mo uli yung, di ba nakaklik na po kasi naka-white na po yung background. O, yan po yung hindi nakaklik. Then, i-click mo lang, ayan, ibig sabihin, pwede mo na siyang i-split. Ito po ang split. Okay, then after nun, sabi ko, di ba laging kaliwa, i-press mo lang yung kaliwa, dapat mag-all white para ma-delete. Okay, so same, dali mo po rin siya sa unahan ng ating unang dalawang video. Now, paano po natin makikita ang second at saka ang first character? So, gagamit po ulit tayo ng ating, okay, mask. Okay, so anong gagawin? Ito, ipindutin yung arrow left para lumitaw. Hanapin uli yung mask. Yun po. Sunod, yung third overlay ang dapat natin makita. Okay, so ang gagawin mo lang, kagaya na sinabi ko, mask lang po. Okay, then yung split. Ito, katabi ng may green. So, yun. Okay, nakapansin niyo po, nakita na natin yung first at saka second character. So, ang gagawin lang uli natin, so since ang ating pag-split ay naka-horizontal, baguhin po natin. So, using your two thumbs, okay, i-rotate lang po na naayon sa malapit dun sa third character natin. Yan.
Yan. So, kung napansin niyo po, mag-a-adjust po tayo, magkakat pa tayo ng konti. Reason, okay, so kung medyo naging malaki ang sakop nitong pangatlong character, natatakpan na si first character. Ano po ang gagawin ko? So by the way, check nyo muna. Tingnan ko yung helmet ay naandito sa kabilang side. Ayan, pwede na po yan. So i-click po ulit natin itong third video. So naka-white naman siya. Pwede mo nang dalhin sa split. Di ba wala siyang split? Okay, so overlay ulit. Press the third video. Ayun, may split na ito. Okay, so press mo lang yan. And tanggalin mo itong nasa left lagi. Okay, then delete. Ayan, dalhin mo dito ngayon yan. Okay, yan po. So, tandaan niyo po, sa editing po ay talagang tiyagaan. Okay, so kapag nagawa niyo na po ito, ayan, tsaka po tayo mag-a-adjust ng mga sounds. So, ano po yung mga i-adjust na? Tingnan mo yung huling salita ng first character. Oh, di ba sabi niya, okay, yung dalawa, ano masasabi niya? Okay, lumampas na po tayo, balik ulit. Okay, so i-ano natin yun. I-click mo yung first so split mo para alam natin na doon natapos siya. Para may key tayo na doon natin itatapat sa huling salita ni first character yung susunod na magsasalita. Sino? Itong nasa right. Okay, hanapin natin. Again, i-click nyo lang po yung second video. Then, split. Pero wag nyo pong tatanggalin lahat yung nasa kasi hanapin mo uli yung tapat ni video number 1 kung saan siya natapos. Kasi doon natin iduduktong si video number 2. Ayan. Click mo ulit itong second video. Then, okay, so split natin. Ang tatanggalin natin ay yung nasa gitna kasi di ba masyadong mahaba yung video number 2 sa pag-aantay na magsasalita. So, i-delete mo na ngayon yan. Now, i-adjust mo ngayon naman yung natira dito kanina sa video number 2. Ito, yan. Dalhin mo diyan sa unahan. So, ulitin ko po, ito po dapat ay tiyagaan kasi po kung hindi nyo po gagawin to, ay hindi po kayo makapag-produce ng magandang video. So, ayan, magkadikit na. O, tingnan nyo ha. So, after nito, i-check po natin kung tama yung pagsasalita ni second character. Ko po, huwag nyo pong ikakat bigla. Hanapin muna po kung saan natapos si second character. Yun yung palatandaan natin. Ayan, di ba dito po natapos? So, para maano po natin, i-split na po natin. Okay, so split. Okay, so di ba nahati na ang tatlong video pangatlong video sa tatlo. So, yung gitna tatanggalin ko po dito kung ano po yung ating yan, itutok na po natin. So ulitin ko po, talagang tiyagaan po ito. Kung hindi ka matiyaga, hindi po pwede sa iyo itong ating ginagawa ngayon. So ganyan lang po ang procedure natin sa set ng ating or pagko-clone ng ating mga videos. Kaintindihan po kayo, salamat. Kung wala, so tiyagayin nyo lang po uli ang panonood sa ating mga example sa YouTube para mas maintindihan nyo po kung ano po yung dapat pang gawin. So again, sana po may naintindihan. Thank you very much. That's all for today and thank you for watching. So sana po ay meron po kayong natutunan sa maikling tutorial, lesson natin para sa pagko-clone ng ating mga videos gamit ang CapCut. So kung nagustuhan niyo po, sana po ay paki-like na rin po and subscribe and hit the notification bell. Okay, so muli po, see you in the next video.